Lindsay, nasaan na yung gown na pinalabhan ko sa iyo kanina? Bungad ni Consuelo sa kwarto ng dalaga. Nakasalukuyang gumagawa ng kanyang assignment sa kanyang silid. Hininto ni Lindsay ang pagtipa sa kanyang computer, at hinarap ang madrasta. Pinapatuyo ko na po tita, nasa washroom po, magalang niyang sagot. Tumaas ang isang kilay nito. Hindi ba kabilin-bilinan ko na kailangan ko yan ngayong gabi? Baka tuyo na yun tita, sandali lang po at kukunin ko, at nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto, para bumaba sa may kusina, katabi noon ay ang washroom nila. Nag-day off ang tatlo nilang kasambahay, kaya siya ang inutusan ng madrastang labhan ang damit nitong susuotan, at napahinga siya ng maluwag ng masalat na tuyo na nga iyon, at least hindi siya mapapag-alitan ng tiyahin. Nagmamadali siyang umakyat ulit sa ikalawang palapag, at tiningnan kung nasa kwarto niya pa ito, ngunit wala na iyon doon, kaya dumiretso siya sa kwarto nito. Mommy naman ito nga isusuot ko. Naabutan niyang nagmamaktol si Michelle. Pilit hinihila ang kulay pulang miniskirt na hinahatak naman ni Consuelo. Ano ba naman yan, kita mong halos lumuwa na yang kaluluwa mo, habarin mo yan. Hiyaw nito. Ito ang gusto ko kaya ito ang isusuot ko, bitawan nyo na nga. Angle ni Michelle. Hindi nga pwede, masagwang tingnan. Napatingin sa kanya si Michelle, at binalingan siya nito. Ibigay mo na nga yan kay mommy, at nang hindi na ako ginugulo, hindi yung nakatunganga ka dyan. Napairap pa ito. Nataranta naman niyang inabot sa tiyahin ang damit na isusuot nito. Habarin mo yan ha, iba ang isuot mo at wag yan, malilintikan ka sa akin kapag pinilit mo yan, bilin pa ni Consuelo bago inabot ang damit sa kanya. Handa na ba ang lahat? Napalingon sila pare-parehas, nang sumulpat sa pinto ang papa niya, nakadarating lang at nakasuot pa ng pang-opisinang damit. Nakangiti siyang lumapit dito at nagmano. Kawan ka na Diyos, nakangiti namang sabi ni Norberto. Sumunod na nagmano si Michelle. Ba't ngayon ka lang? Sita naman dito ni Consuelo. May pahabol pang meeting sa opisina na kinakailangan ng presensya ko, kaya medyo natagalan ako, pasensya na mga ladies, nakangiting paliwanag ng papa niya. Kumain ka na daddy? Tanong naman dito ni Lindsay. Doon na sa pupuntahan natin anak. Teka ba't hindi ka pa nakabihis? Puna ni Norberto nang mapansing nakasuot ng ternong padyama pa din ang anak. Napakunot noon naman si Lindsay. Wala siyang alam sa lakad ng mga ito. Hindi naman siya nasabihan ng tiyahin, o di kaya ng kinakapatid niyang si Michelle. Bukod doon wala naman siyang balak sumama kung sakali, may tinatapos siyang report sa school. Graduating na siya sa college, kaya kinakailangang ay subsob niya ang atensyon sa pag-aaral. Isasama pa ba natin siya? Tila tutol na sabi ni Consuelo. Oo naman, parte siya ng pamilya natin, kaya ba't hindi siya sasama? Balik tanong naman dito ng ama niya. At inaasahan ni Panyero ang buong pamilya natin doon, dugtong pa nito. Marahil yung Panyero nito ang nag-aanyaya ng imbitasyon. Isang negosyante ang ama niya, kaya marami itong mga kakilalang personalidad sa larangan ng business world. Ito ang namamahala sa malaking sapatusa na pinundar nito, at ng kanyang inanong nabubuhay pa ito. Graduating siya ng high school nang pumanaw ang ina, dahil sa karamdaman sa puso. Nag-iisa lang siyang anak kaya, sila at ng kanyang papa lamang ang magkaramay sa pighati nang mawala ang ina. Nakita niya kung paanong nalungkot ang ama, at siya na lamang ang nakikita niyang dahilan, para pilitin itong labanan ang lungkot, at magpatuloy sa buhay. Tinuon nito ang buong atensyon sa kanya, at sa munting negosyo na pinundar nito at ng kanyang ina. Na nagbunga naman ng maganda, unti-unting nakilala ang kanilang sapatusan sa ganda at kalidad nito. Nagkaroon ito ng mga iba't ibang branch sa iba't ibang lugar. Akala niya kontento na ang ama na siya lang ang meron ito, ngunit nang nasa 3 taon na siya ng kolehiyo, pinaalam nito na may bago daw itong napupuswan, at balak nang itira at iuwi sa bahay nila. Na hindi naman niya tinutulan, magiging makasarili naman siya, kung pipigilan niya ito. At ang tiya Consuelo na nga niya iyon, anak nito si Michelle sa unang asawa na pumanaw na din. Mas matanda lang sa kanya ng 1 taon, na sa ngayon ay kasalukuyang nagtratrabaho sa negosyo ng kanyang ama. Daddy, may ginagawa din kasi akong report sa school, hindi rin siguro ako makakasama, tanggi niya. Hindi rin naman siya mag-enjoy doon, bukod sa hindi naman niya kakilala ang mga pupuntahan sa okasyon.
Hindi talaga siya mahilig magpunta sa mga pagtitipon. Pero kasi anak pang pamilya ang pagtitipon na iyon, kaya dapat nandoon ka din, pangungumbinsi naman ng ama niya. Wala hong may iwan dito sa bahay natin. Nag-iisip pa siya ng may dahilan. Anak, nag-day off lang ang mga katulong natin, pero nandyan pa din naman yung mga security guard. Sa tono ng ama niya, ay tila hindi ito magpapatalo. Natahimik na lang siya, at napapangiting tumitig dito. Saglit lang po ba tayo doon? Nasabi na lang niya. Depende, nakangiti na din si Norberto. Dad, napatawa ng malakas si Norberto. Hindi ko nga alam anak, depende kapag wala kaming gaanong pag-usapan, matagal-tagal na din kasi kaming hindi nagkiita ni Panyero, at kababalik lang niya galing ibang bansa, kaya marahil mahaba-habang usapan ang mangyayari, mahabang sagot ng ama niya. Siya sige na at magbihis ka na, kung sasama ka at nang makaalis na tayo, singit naman ni Consuelo. May isusuot ka ba? Nakataas kilay nitong tanong. Meron naman po, tipid niyang sagot, kahit papaano may mga damit naman siyang pang-formal, lagi siyang binibilan ng daddy niya, ngunit hindi naman niya halos nasusuot, kaya naiipon lang sa wardrobe niya. Magbibihis lang po ako. Palem niya at lumabas na ng silid. Ito na pala ang dalaga mo, napakaganda Panyero. Nakangiting puri ni Mr. Arnold Viles ang Panyero ng daddy niya. Tingin niya ay hindi ito naglalayo ng edad ng ama niya, nasa late 50s na. Nasa kabila ng edad ay mababakas pa rin ang tikas sa tindig, o ang kagandahang lalaki ng kapanahunan nito. Ngumiti lamang siya dito, pagkatapos nagmano. Siyempre, saan pa ba magmamana? Masayang sagot ng daddy niya. Napahalakhak si Mr. Viles. At giniya sila nito sa pang-apat ang upo ang mesa. Ang mamahaling hotel na pagmamay-ari ng pamilya nito ginanap ang okasyon, na sa hinuha niya ay puro mga sikat na alta syudad ang imbitado. Mga pawang negosyante at mga kilalang tao. Hindi nakakapagtaka dahil marahil ay milyonaryo din ang Mr. Viles na ito. Pagkaupo nila ay niyaya naman nito ang ama niya na sumama din. Marahil business as usual na naman ang pag-usapan ng mga ito. Si Michelle ay nakakita ng kakilala, at nagpaalam din sa kanila. Naiwan sila ni Consuelo, kaya inaya na lang siya nitong kumuha ng pagkain na makakain nila, tumalima naman siya. Pansin niya na puro pang mayaman ang mga pagkaing nakahain doon, elegante at sosyal ang pagkakaayos mula sa mga pagkain, dekorasyon, tugtugin, at yung venue mismo ng lugar may mga nagsiserve na naka-uniformadong waitress, yung iba umiikot para naman sa alak. At nalaman niya na kaarawan pala ni Mr. Viles mismo ang pagtitipon na iyon. Dito ka muna at pupuntahan ko yung kumare ko doon. Palem ng tiyahin niya, nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, may kinawayan ito at tuluyang nang tumayo. Nagkibit na lamang siya ng balikat, nang maiwang mag-isa sa mesa. Ito na nga ba ang sinasabi niya, kaya ayaw niyang dumadalo ng mga pagtitipong ganito, bukod sa maingay ay hindi maiwasang ma-out of place. Kapag may wanan kang mag-isa sa table, pinagpatuloy ang pagkain, at nang matapos ay nagpunta siya ng CR para magbanyo, mas maigi na yung mag-ikot-ikot din siya para hindi siya maboard. Pagkalabas ay namataan niya si Michelle sa isang sulok, na may upuang pang sofa, nakalingkis ang isang kamay sa isang lalaki, habang hawak ang kapote ng alak sa isang kamay, lalagpasan na sana ito nang makita siya at tinawag pa siya nito. Lindsay, sila mama, tanong nito. Napilitan siyang lumapit sa mga ito. Bukod sa lalaking inaangklahan nito ng kamay, at halos nakalapat na ang buong katawan nito dito, ay may nakita pa siyang dalawang lalaki at isang babae. Marahil mga kaibigan ni Michelle ang mga ito, halos kasing edad lang kasi nito ang mga iyon. May kausap na kakilala si tita, simple niyang sagot at tipid na ngumiti. Pakilala mo naman ako sa magandang dilag na yan Michelle. Narinig niyang sabi ng isang lalaki. Medyo chin ito at magandang lalaki ito. Okay siya si Lindsay, kinakapatid ko. Lindsay, sila naman sila Bobby, Rafael at Gretchen mga friends ko. Pagpapakilala ni Michelle sa medyo malamyang boses, marahil nakainom na ito. At ito namang mamang pogi na katabi ko si Leo, boyfriend ko, humahalakhak na tila kinikilig itong bumaling sa katabi nito. Hi Lindsay, bati naman ng mga pinakilala, maliban doon sa Leo na nakatingin lang sa kanya. Join ka sa amin. Tumayo pa yung tinawag na Bobby at nakipag-shakes hands sa kanya.
At ubili niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. Baka hanapin ako ni tita. Pagdadahilan naman niya. Sus, pabayaan mo yan si mommy. Sabi naman ni Michelle, malaki na yun. Sabay tawa ng malakas. Oo nga girl, join ka na lang sa amin, sabi din nung Gretchen, medyo namumungay na din ang mata. Oy Bobby, bitawan mo na yung kamay niya. Sigaw nung Rafael na ikinatawa ng lahat, maliban ulit doon sa Leo. Naiilang siyang ngumiti, friendly naman siya, pero hindi siya sanay sa mga ganitong eksena. Palibhasa ay hindi naman talaga siya nakikipagbarkada. Bahay at eskwelahan lang ang araw-araw niyang routine. Pag wala namang pasok ay mas gusto pa niyang manood ng mga movies. Dito ka na lang sister para sumaya naman ito si Bobby, kanina pa bored yan. Huwag kang mag-alala at sagot kila kay mommy, at Tito Norberto paanyaya naman ni Michelle, na sa pagtataka niya ay biglang bumait sa kanya. Hindi naman sila yung tipong nagbabangayan at nagkakasagutan, pero mas lalo naman sila yung hindi nag-uusap ng matagalan. Nasanay na siya dito natatangguan lang, kapag magkakasalubong sa bahay. Kausapin kung may itatanong, at may kailangang sabihin. Parehas kasi silang may kanya-kanyang pinagkakaabalahan sa buhay. Sige na, don't worry, hindi kami nangangagat, ang sabi naman ng Bobby na tila nagpapakyut. Iginiya pa siya nito sa libreng espasyo, sa mahabang sofa na upuan. Wala na siyang nagawa kundi pumayag, nakakahiya naman kung mag-inarte pa siya, baka kung ano pa ang isipin ng mga ito sa kanya. Lalo na si Michelle na sinasaniba ng magandang espiritu ngayon, at game makipag-usap sa kanya, kahit na pakiramdam niya ay binubuyo lamang siya nito sa tropa nito. Wala din naman siyang kasama sa table nila, kung babalik siya doon. So anak ka pala ni Tito Norberto. Bahagyang nagulat si Bobby nang marinig ang sagot niya. Niyaya siya nito sa may bandang terrace. Hindi kalayuan sa pwesto ng 4. Doon tanaw niya ang halos kabuuan ng syudad, maliit na lamang iyon sa kanyang paningin, kaya hula niya ay nasa mataas silang floor ng hotel. Yup, nakangiti niyang sagot. Kaya pala ang ganda eh. Natawa siya doon. Alam mo bolero ka, sabay hampas ng marahan sa balikat nito. Pakiramdam niya ay matagal na niya itong kakilala, magaan ito kausap at palabiro, kaya naging palagay agad ang loob niya dito. Kung ano-ano na din ang napagkwentuhan nila. Nalaman niya na pinsan pala ito ng Leo na katabi ni Michelle. At magkababata ang mga ito. Pati sila Rafael at Gretchen na magkasintahan pala. Kaya halos dikit tuko din sa upuan. Medyo naiilang lang siya doon sa Leo. Hindi halos ito nagsasalita, tangulang at iling ang sagot nito, kung may nagtatanong, nang minsang mahuli niya itong nakakunot noong nakatingin sa kanya, ay hindi na niya ito tiningnang muli, nang hihinayang nga lamang siya dahil saksakan ito ng gwapo, kaya pala halos kumandang na doon si Michelle, bukod doon pansin niya na may manggilan-ngilang babaeng babati talaga dito para magpa-cute lang, yun nga lang parang suplado naman. Medyo nakahinga lang siya nang maluwag nang yayain siya ni Bobby sa may terrace, at least nakawala siya sa harapan nito, dahil talagang naiilang siya dito. Wala namang masamang magsabi ng totoo, namumungay ang mata ng ngiti ni Bobby, pinahinto nito ang dumaang waiter at kumuha ng 2 kaputa ng alak, inabot sa kanya ang isa na nakangiti niyang tinanggihan. Kahit kailan hindi siya tumikim ng alak. No thanks, hindi ako umiinom. Aniya, just this one. Hindi naman ito nakakalasing, hirit ng binata. Pasensya na talaga. Come on Lindsay, wag mo naman ipapahiya si Bobby. Sigaw ni Michelle na nakatingin pala sa kanila. Nagsunuran naman sa pag-udyok ang mga kaibigan nito. Isa lang girl. Pagbigyan mo na Lindsay, napapahiya na yung kaibigan namin, tudyo naman ni Rafael at malakas na nagtawanan ang mga ito. Please, pagsusumamo naman ni Bobby, na pinapungay pa ang mga mata sa kanya. Napapailing na kinuha niya dito ang isang kaputa ng alak, tila ngayon niya gustong magsisisi kung ba't pa siya nagpaunlak sa imbitasyon ng kinakapatid, heto at mukhang mapapasubo pa yata siya. Ito lang ha, pagkumpirma niya, sabay simsim sa baso at tila gusto niyang iluwa iyon ng malasahan ang lasa niyon, mapait at mainit iyon sa lalamunan. Ladies drink yan kaya hindi masyadong nakakalasing, masayang sabi ni Bobby. Ang pangit ng lasa, napapangiwing sabi niya dito, at hindi sinasadyang napatingin siya sa lalaking katabi ni Michelle, na nagkataong nakatingin din sa kanya ng napakatiim. Pakiramdam niya ay isa itong X-ray machine na sinusuri ang lahat ng kabuuan ng kanyang katawan,
iniwas niya agad ang mga paningin dito. Sa una lang yan, katagalan yan masasanay ka na rin sa lasa niyan, sagot naman ni Bobby. Habang lumalalim ang gabi ay napapasarap naman ang kwentuhan nila ng binata, paminsan-minsan ay nakikisali ang mga kaibigan nito, na nakagaanan na din niya ng loob, nakikibato na din siya ng burwan sa mga ito, medyo nag-iiba na din ang paningin niya dala ng nainom na alak. Ang isang baso ay nasundan ng nasundan at nasundan pa, kaya pakiramdam niya ay nangangapal na ang kanyang mukha, bukod sa parang umiikot na ang kanyang paningin. Kakatuwa nga lamang na tila ang gaan ng pakiramdam niya, at tila lumalakas ang kanyang loob. Hindi pa rin bumabalik ang kanyang daddy at tiyahin sa kanilang mesa, kaya hula niya ay nag-enjoy din sa mga kahalubilo ng mga ito. Gusto mo sumayaw? Pag-aayan ni Bobby. Gusto kong umupo na tayo, nahihilo na ako. Tumatawang sagot ni Lindsay na nanga pa ang kamay. Habang humahakbang pabalik sa pwesto nila Michelle, inalalaya naman agad siya ni Bobby dahan-dahan. Naku, lasing na yata ako. Napasandal siya dito nang sa isang pagkilos, ay biglang pakiramdam niya ay para siyang matutamba. Tinamaan na talaga siya. Pakaupo sa sofa ay napansin niyang nawala na ang kanyang kinakapatid, at ang kasama nitong lalaki kanina, at tanging nando na lang ay si Rafael at Gretchen, nakahilig ang ulo ng huli sa balikat ni Rafael. Kaya pa ba? Pabirong bati nito sa kanila. Okay ka lang girl, sabi naman ni Gretchen. Ngumiti siya sa mga ito. Oo, nahihilo lang kunti. Isa lang ibig sabihin yan, kulang pa yang nainom mo, kaya heto pa o. At humahalak-hak na inabot sa kanya ni Rafael ang isang baso na may laman ng alak. Naiiling na kinuha ito ni Lindsay, pero ilinapag muna sa ibabaw ng lamesa na katapat niya. Nasaan na sila Mitch? Pagtatanong naman ni Bobby. Hinanap ata si Leo, kanina pa yun umalis, at hindi pa bumabalik, kaya sinundan na ni Michelle. Si Gretchen ang sumagot. Matindi talaga ang tama ni Michelle sa pinsan mo bro. Humahalak-hak na komento ni Rafael. Wala mga pogi kami. Nagkibit-balikat na sagot ni Bobby, at tumawa ng malakas. Nakangiting nakikinig lamang siya sa burwan ng mga ito, namimigat na ang mga namumungay niyang mata. Nabanggit kanina ni Bobby na open to use daw ang mga kwarto doon, pinag-iisipan niyang gumamit ng isa sa mga iyon, siguro kapag makahanap siya ng pagkakataon para makawala sa mga ito. Lalo na sa binatang katabi niya, na tila ayaw na siyang pakawalan. Tutal wala na naman doon si Michelle. At nang makahanap nga ng pagkakataon, ay nagpaalam siyang magbabanyo muna, sasamahan sana siya ni Bobby, ngunit pinagpilitan niyang kaya niya, at wag nang samahan pa. Naghilamos lang naman siya sa banyo, pero imbes na bumalik sa kinaroroonan ng mga kaibigan ni Michelle, ay pumihit siya papunta sa mga kwartong na ituro kanina ni Bobby, na pwedeng gamitin daw. Natuwa siya nang mabuksan ang isa sa pinto na nakasarado. Hindi yun nakalock, ibig sabihin wala pang umuopen yun, pasuray-suray siyang pumasok sa loob, at hindi na pinagkaabalahang buksan ang ilaw. Tahimik ang buong silid na tanging ang tunog lamang ng aircon ang kanyang naririnig, hinubad niya ang sandalyas na suot gamit ang paa, masyado na siyang nahihilo para yumuko at tanggalin iyon, at susuray-suray na lumakad papunta sa malaking kama na nasa gitna ng silid. Hindi niya maaninag ang kabuuan ng kwarto, tanging ang lampshade na nakasindi ang nagsisilbing liwanag. Kung sakali mang nakabukas ang ilaw, wala na din siyang panahon pa para siyasatin ang kabuuan ng silid. Gusto na niyang matulog, nasisiguro niyang tawagan siya ng daddy niya, kapag aalis na sila, nasa pouch naman niya ang kanyang cellphone na dala-dala niya, kaya maririnig niya iyon kapag tumawag. Basta matutulog siya muna sa ngayon, at pabagsak siyang nagpatambo sa kama, nasiyahan naman siya sa lambot niyon, dahil masarap iyon sa pakiramdam, at tuluyang nang ipinikit ang mga mata. Yung pakiramdam na gustong-gusto pa niyang matulog, kaya tinabig niya ang kamay na nakadantay at tumatapik sa kanyang braso. Kakaidlip lang yata niya halos, tapos may mang-iistorbo na sa kanya. Ano ba, mamaya na. Wake up Lindsay. Nabosesan niya ang kanyang daddy. Umungol lang si Lindsay. Inaantok pa siya. Kaya ba ito nandito dahil uuwi na sila? Paano naman kaya nila nalaman na nandito siya sa kwartong ito? Sabi ko na nga ba sa'yo wag mo nang pasamayan yang anak mo. Dinag niya ang tila naiiritang boses ni Consuelo, parang inis na inis ito. Na ipinagtataka niya, natulog lang naman siya anong ikinagagalit ng mga ito.
Hindi naman siya nagkalat kahit uminom siya. Naabala niya ba ang pag-uwi nila, o pinag-alala niya ang mga ito kakahanap sa kanya? Napipilitan niyang iminulat ang mga pamipikit pang mga mata, medyo nawala na ang kanyang hilo, pero mabigat pa din ang kanyang ulo. Ramdam niya ang pananakit niyon. Bakit daddy? Tinatamad niyang bigkas. Get up! Formal ang boses at mukha ng kanyang ama nang mabungaran niya, na kanyang pinagtataka. Bumangon siya at medyo nanlaki ang kanyang mata, nang mapansing madami palang tao ang nasa loob ng silid. Nandon ang may kaarawan na si Mr. Viles, katabi nito ang isang may edad na ginang na mukhang kagalang-galang. At si Michelle na busanggat ang mukha habang nakahalukip-kap na nakatingin sa kanya, halos kaparehas ng reaksyon ng mukha nito ang hitsura ng tiyahin niyang si Consuelo. Si Bobby, at dalawa pang may edad na ginang na hindi niya nakikilala. At lalong nanlaki ang kanyang mga mata, at tuluyang nagising ang diwa nang may mahajab sa gilid ng kanyang mga mata, may kasama siya sa kama na nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. Hubad pang itaas ito, natatabunan lamang ng kumot ang pang-ibaba nito, kaya wala siyang ideya kung may suot din ito doon. Lalaki, at kung hindi siya nagkamali, ito yung kalandian ni Michelle kanina. Anong nangyayari, ba't nandito ito? At katabi niya. Napatingin siya sa sarili, at nagulat nang makitang nakabra lang pala ang suot niya pang taas. Mabilis pa sa 4:00 na hinhila niya ang kumot, at itinakip sa kanyang dibdib. Nagugulumihan siya kung ano ba ang nangyayari. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari dito. Madiin na sabi ni Norberto. Taliwas sa boses na ginagamit nito, na laging may lambing kapag kausapin siya. Kaya sigurado siyang nagagalit ito.